Magandang araw sa iyo, Miss Amore. Lalong-lalo na sa inyong mga tagapakinig sa channel na to. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Yani. 36 taong gulang. At masasabi ko namang successful na ako. Dahil sa edad kong to ay si isa na akong ganap na doktor na may sarili ng klinik. Dahil sa kagustuhan ko ring maglingkod, Miss Amore, sa kapwa ko Pilipino, nakapos ay nagjo-duty ako sa isang pampublikong ospital tuwing Huwebes at Biyernes. Ngunit ang kuwentong ito ay hindi tungkol sa aking propesyon na kung gaano ako kagaling o kabait sa mga pasyente ko na kung minsan ay libre na kapag alam kong walang-wala talaga. At ang dahil sa karanasan kong to, nalaman kong hindi lahat ng sakit ay kayang gamutin, lalo na kapag ang sugat ay nanggaling sa taong lubos mong pinagkatiwalaan. Ang ibabahagi kong kwento ay tungkol sa aking pag-ibig na hindi ko inaasahang hahantong sa madilim at masalimuot na pangyayari. Proud ang parents ko sa nakamit kong tagumpay. At isa pang magandang nangyari sa akin ay ang maikasal sa lalaking minamahal ko. Na walang iba kundi ang first love kong si Danny. Akala ko dahil magkaibang estado ng aming pamumuhay ay tiyak huhusgahan at hahadlangan kami na si Danny ay galing sa mahirap na pamilya at isa lamang ahente ng mga kondo. Pero laking gulat ko nang tanggapin siya ng mga magulang ko at bigyan pa ng posisyon sa kumpanya. Labis pang saya ko dahil kaagad na pinagtulakan ako ng parents kong magpakasal na. Tanggap at ramdam ko rin ang pagmamahal ng parents ni Danny. Kung tutuusin, isa ng fairy tale dream come true ang buhay ko. Ngunit sa paglipas ng mga taon, humarap kami sa isang problema. Problema ang sinubok kami. Hindi ko mabigyan ng anak si Danny. Ramdam ko ang pagbabago ng pakikitungo sa akin ng asawa ko. Ang dating sweet, maalalahanin at nagluto ng masarap na pagkain ay biglang naging malamig, distant at madalas nasa business trip. Nalungkot ako, ngunit hindi ko naman siya masisisi. Sa unang taon pa lamang namin ay yun na agad ang hiling ni Danny, ang magkaanak. Bilang isang doktor ay pilit kong inuunawa at hinahanapan ng paraan ng problema naming dalawa. Ngunit hanggang ngayon ay wala at nananatiling nasa bingit ang aming relasyon. Isang gabi nakita ko si Dang nakaupo sa balkonahe. Kagagaling lamang niya sa isang business trip na halos tumagal ng 2 linggo. Nang mga oras na yun ay naroon siya at hawak ang isang kanin beer. Napabuga ako ng hangin bago ako mukbang papalapit sa kanya. Miss na miss ko siya at gusto ko sana siyang lambingin. Ngunit nahigit ko ang aking paa nang marinig ko ang mga salitang, "Kamusta si baby?" Nang mga oras na yun, Miss Amore, nabalot ako ng takot. Dumagundong ang dibdib ko sa kaba na unti-unting nagpapabingi sa akin. Maya-maya pa'y naramdaman na rin ni Dan ang presensya ko. Nilingon niya ako. Ang mga titig niya ay parang patalig na tumutusok sa puso ko. Matapos ay bahagyang kumunot ang kaning noo. Kunot na rin naman ang noo ko dahil sa narinig ko. "Kanina ka pa ba dyan? Para ka namang multo, bigla-bigla ka nalang sumusulpot eh." Aniya sa malamig na tinig. Sino yung kausap mo?" Diretsahan kong tanong dahil bali-balik ta rin man ang mundo, asawa ko pa rin siya. Inirapan niya ako at lumagok muna ng alak bago ako sagutin. "Si ate, sino pa ba? Kapapanganak lamang yun ng 1 linggo." Sa paliwanag ni Danny ay nabawi ang lahat ng takot ko. Takot na baka may iba na siyang babae at worse ay kaya siyang bigyan nito ng anak. Muling kumalma ang dibdib ko. Napangiti ako sa kanya at unti-unting lumapit. Ngunit ang akma ko na siyang hahawakan ay mabilis siyang iniwas ang kanyang kamay na para bang may nakakahawa kong sakit. "Bakit hindi ka pa natutulog?" Umurong ang dila ko. Hindi ko siya kagad nagawang sagutin. "Nagpapahangin lang ako. Andito ka pala. Sige, matutulog na ako." Mabilis akong tumalikod dahil unti-unti na akong nilalaman ng lungkot at inis. Nang hahakbang na ako paalis ay bigla siyang nagsalita. "May hinar nga pala akong bagong driver. Si Manong Oka
Kasi nag-resign na. May sakit ang asawa niya kaya napilitang umuwi ng probinsya. Kaya ko naman mag-drive. Hindi mo na kailangang humanap ng bagong driver. Mabait si Peter. Tiyak na magkakasundo kayo. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niya pang kumuha ng bagong driver. Kaya ko namang mag-drive. Dahil ayoko nang pahabain pang aming usapan tumango na lang ako sa kanya. Sa puntong yun sumuko ako. Lalo pa akong nalungkot dahil wala na ngang nangyari sa amin. Dagdag pang napakadalang niya nang umuwi sa bahay ay nakuha niya pang matulog sa study room. Kinabukasan, dumating ang sinasabi niyang bagong driver na nagngangalang Peter. Ang akala kong matanda at veteranong driver ay hindi pala. Nasa 27 taong gulang lamang to at binata pa. Hindi rin maitatangging may itsura si Peter. Dagdag pa ang pagkamoreno ng kulay nito. Tumango lamang ako at pilit nang ngumiti kay Peter. Ayokong dagdagan ang inis ko. Nagsimulang magtrabaho si Peter bilang driver ko at hindi ko naiwasang sungitan siya. Hindi ko alam kung bakit kay Peter ko ibinubuhos ang inis kong nararamdaman. Pero kakaiba si Peter. Kakaiba ang kanyang karisma. Dinaig niya pa ang assistant nurse ko. Sa tuwing duty ako sa pampublikong ospital, ay natatagpuan ko siyang laging nakangiti at magalang siyang nakikipag-usap sa mga pasyente ko. Kaya yung iba'y hindi na nakakaramdam ng inip. Ngunit lagi kong iniisip na pakitang tao lamang yun at baka ang gusto lamang ay makuha ang aking simpatya. Isang araw matapos kong i-check up ang isang matandang babae ay nag-vibrate ang phone ko. Si Danny. Pinapaalam itong nasa business trip na naman to. Dumadalas ng pag-alis ni Danny na lalong nagpapagulo sa isipan ko. Unti-unti nang lumalabang pagsasama naming dalawa. Napapatanong ako sa sarili ko, paano kung magdire-diretso ang gantong setup naming dalawa ni Danny? Paano kung hindi na kami bumalik sa dati? Napabuntong hininga ako at nakabuo ng desisyon. Desisyong nagdanais na ayusin pang relasyon naming dalawa. Kausapin ko kaya siya. Siguro pagbalik niya lamang niya galing business trip. Sabi ko, aaminin kong kahit na naninibago ako sa kinikilos ng asawa ko, ay ayoko namang palakin pa ang ganito at tuluyan kaming magkahiwalay. Matapos ang oras ng duty ko, ay lumabas na ako ng klinik. Ngunit bago pa man ako makasakay ng elevator, ay nahagip ng mata ko ang aking asawa. Nung unay, nag-aalangan pa akong baka namalikmata lamang ako o kamukha lamang ni Dan ng lalaking naka-blue suit. Pero sa kagustuhan ko nga makausap siya, ay hindi ko na pinakinggan ang agam-agam ko. Sinundan ko ang lalaking kamukha ng asawa ko. Ilang beses nag-vibrate ang phone ko na sa tawag ni Peter, ngunit biniliwala ko lamang yon. Mas sinunod ko ang pakiramdam kong si Dan ang aking sinusundan. Hindi na gumana ang isip ko at nagtaka kung bakit narito sa pampublikong ospital ang asawa ko. Nakakapaalam lamang na nasa business trip ito. Natigilan ako nang masiguradong si Dan nga ang lalaking yon. Bakas ang takot at pagmamadali sa bawat ng hakbang. Hindi ko alam kung bakit narito siya sa floor na ito na para lamang sa mga bagong panganak. Kaagad namang pumasok sa isip ko ang sinasabi niyang kapatid na bagong panganak. Puno man ako ng mga agam-agam, ay buong lakas kong sinundan si Dan. Mula sa glass door ay nasilip ko siya. Nagsimula na namang dumagundong ang dibdib ko sa kaba. Kaagad akong kumubli nang makita ang aking asawa na humalik sa isang babaeng may kandong-kandong na baby. Unti-unting nadurog ang dibdib ko sa nakita kong eksena, Miss Amore. Isang larawan ng perpektong pamilya na hinding-hindi na mararanasan sa akin. Hindi niya kapatid ang nasa telepono, kundi babae niya. At ang mas masakit, may anak na sila. Nablangko ako. Hindi ko kinumpronta si Dan o magskandalo man lamang kung hindi tumalikod ako na parang isang talunan. Nanginginig ang mga tuhod ko habang naglalakad papunta sa parking. Bago pa ako tuluyang matumba, ay may maagap at malakas na bisig na umalalay sa akin. Ma'am, ayos lang ho ba kayo? Ani Peter. Ayos lang ako. Tugon ko. Pinilit kong kumalma habang nasa sasakyan ako. Nagpatid ako sa bahay ng mga magulang ko
at ipinagtapat ang pagtataksil ni Dan. Ngunit laking gulat ko nang magsalita ang mommy at sabihin nito kulang daw ako sa pag-aasikaso kay Dan dahil hindi raw maghahanap to kung naibibigay ko ang mga gusto nito. Sa pagtataksil ng asawang lalaki, ang biggest issue na madalas makita ay ang kakulangan ng asawang babae. Pinigil ko ang aking luha dahil alam na alam ko ang gustong palabasin ni mommy. Walang silbi ang matres ko kaya humanap ng iba si Dan. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ang response ni mom. Si daddy naman ay nakasimangot din, halata ang pagkadisgusto sa mga nangyayari. Sa inis ko, pabalagbag kong isinara ang pinto at nilisan ang lugar na yon. Nagulat pa si Peter nang makita ko. Kaagad kong inutos na dalhin niya ako sa Angel's Paradise, sa isang bar na hindi masyadong matao, tamang-tama sa pagpapakalma. Madalang akong uminom at dahil sa aking propesyon ay labis kong tinututulan ng gantong inumin. Pero ito ang kailangan ko ngayon. Uminom ako sa isang sulok at sa dami na rin na nainom ko ay hindi ko na napansin ang pag-agos ng aking luha. Mas mapait sa alak ang nararamdaman ko kaya hindi ko na nalalasahan ang pagsunod-sunod kong paglagok hanggang sa may mga kamay na pumigil sa akin. Ma'am, kung ano man yung problema mo, hindi naman yun masusolve ng alak eh. Tinaasan ko siya ng kilay. Ano naman ang alam mo? Huwag mo nga akong pakialaman. Sa halip na sagutin ako, ay ngilisuan niya ako. Tila may iminumostra siya sa akin. Ilang beses yun bago ko nakuha. Suot-suot ko pala kasi ang name pin ko at malinaw na malinaw ang pangalan ko at propesyon. Nang tangkain kong tanggalin yun ay natusok pa ako. Mabilis na hinawakan ni Peter ang aking kamay at siyang nagtanggal ang name pin. Ako na po. Tsaka sanay po ba kayong uminom ng ganyang karami? Marami po siyang sinabi sa akin pero wala akong pakialam. Mas kailangan kong mailabas ang mga nasa loob ko. He lied to me. Masakit. Masakit. Sobrang sakit. Nang mga sandaling yon, wala akong mahagilap na salita kundi ang salita nga masakit. Basta masakit. Undescribable ang pain ng isang niloko. Kinabukasan nagising ako sa sunod-sunod na pag-ring ng telepono. Kahit mabigat at parang binibiyak ang ulo ko, ay nagawa kong sagutin ang tawag. Nang mabusasan ko si Danny, ay bumalik ang sakit sa dibdib ko. Ngunit pinilit kong umastang normal at hindi ko pinahalatang bistado ko na ang kalokohan niyang yun. Unti-unti kong inisip ang mga nangyari. Kasunod nun ay nakaramdam ako ng hiya sa ginawa ko kagabi. Si Peter kasi ay ilang beses kong nasukahan. Nang makita ko si Peter na tumutulong sa pagdidilig ng halaman sa hatin, ay lalo akong nakaramdam ng hiya. Hiya na hindi ko siya nagawang lapitan. Ngunit sinalubong lamang niya ako ng ngiti nang makita niya akong nakatingin sa kanya. Nang hingi ako ng paumanhin kay Peter sa nangyari, hindi ko maitatangging nagsimula na nga akong magtiwala kay Peter. Nai-open ko sa kanyang pagtataksil ng asawa ko, kaya ako nagawa yun. Kahit na nakita niya ako in my weak state, hindi niya inalis ang pader na naghihiwalay sa amin bilang driver at amo. Magalang siyang magsalita at punong-puno ng pagkapropesyonal. Nang mga oras na yun, nasabi kong buti na lang nandyan si Peter. Dumaan pang mga araw, bumalik si Danny. Ngunit hindi ko na siya makuhang titigan. Marahil ay nagtataka siya pero hindi naman siya nagtatanong o nakikipag-usap. Miss Amore, umiwas na lang ako at tinuon ang aking sarili sa aking propesyon. Hanggang isang gabi, umuwi si Dan na lasing. Pumasok siya sa aming kwarto at pilit na niyiyakap ako. Nagpumiglas ako at lalo pa akong nakaramdam ng galit ng maagawang pansin ko ng pulang bahid sa kanyang kwelyo. Bahid ng lipstick. Amoy siyang alak at pabango ng babae. Nandiri ako. Nagmadali akong lumabas ng kwarto at ipinatawag ang aming katulong. Siyang inutusan kong magpalit ng damit ni Danny. Nang makita kong dala-dala na ni Manang ang damit ni Danny, ay sinundan ko yun sa laundry area. Nagulat pa ang katulong nang makita niya ako roon. Lalo na nang makita akong may hawak na gunting. Pinalabas ko siya at nang ako na lang, kinuha ko ang damit ni Danny at ginutay-gutay ko to gamit ang gunting. Matindi ang galit ko, ngunit kaakibat ng galit
ay matinding sakit na nagtiwala ako sa lalaking minahal ko. Pero niloko ako at paulit-ulit na ginagawa. Humagulgol ako ng iyak sa sulok na yon. Pakiramdam ko hinding-hindi ko na makakayanan ang sakit. Ngunit natigilan ako nang maramdaman ko ang pagdampi ng kamay sa aking ulo. Si Peter. Kinuha niyang gunting sa kamay ko at para akong batang itinayo. Dinala niya ako sa hardin at naupo kami sa garden set. Wala kaming imikani. Humihikbi pa rin ako ngunit hindi na ganoon kataas ang laban ng lungkot. Tinitigan ko si Peter at mabilis ko ring inilipat ang aking tingin nang magtama ang aming mga mata. Wari ang mata niya nangungusap at matiimang titig sa akin. Lalo pa ako nagulat nang bigla siyang nagsalita. Gusto mo bang gumanti sa asawa mo? Tutulungan kita. Paano? Makipaghiwalay ka na sa asawa mo. Akala ko kung anong tulong ang iaalok niya. Napaismid ako. Kaya ko namang ipaanald ang kasal naming dalawa. Ano namang maitutulong mo? Nagulat ako nang bigla niya akong halikan sa noo. Noon ko nalaman kung anong tulong ang ibibigay niya. Ilipat mo sa akin ang lahat ng pagmamahal mo kay Dan. Mas mabilis naman talagang mag-move on kapag may bago na. Bagong magmamahal at magpaparamdam ng kakaibang kilig. Seryoso si Peter sa mga sinabi niya at hindi ko na namamalayan ay unti-unti na rin akong pumapayag na halikan niya ako sa noo. Hawakan ng kamay at kung minsa'y hawakan ng aking pisngi. Hindi ko na inilihim pang sa ganung gawin ni Peter ay naibsan ng sakit. Si Peter ang naging painkiller ko. Hinayaan ko siyang iparamdam sa akin ng pagmamahal na hindi ko naramdaman kay Danny nitong mga nagdaang taon. Dahil dyan ay naging conscious ako sa pananamit ko at katawan. Ibinalik ko ang pag-aalaga sa aking katawan. Ang dating bilugang katawan ko ay naging balingkinitan. Ang hindi ko alam ay unti-unti na ring nakakaramdam si Dan sa aking pagbabago. Isang gabi, nadatnan ko si Dan na sumisimsim ng alak sa balkonahe. Kagagaling ko lamang sa isang medical mission. Nilampasan ko lamang siya ngunit bago pa man ako mahuma, ay nahigit niya ang kamay ko. Mag-usap tayo. I've been busy lately. Nakalimutan kong wedding anniversary natin kahapon. Pwede ba, Dan? Pagod ako. Tsaka kailan ba natin binigyan ng importansya ang wedding anniversary nating dalawa? Kaya ka ba ganyan umasta? Dahil may lalaki ka na? Nag-init ang punong tenga ko, kaya hinarap ko siya at mabilis na lumapat ang kamay ko sa kaning pisngi. Hindi ko na dinimpensahan ang sarili ko. Isipin niya na ang pwede niyang isipin. Kinalag ko ang pagkakahawak niya sa aking kamay at iniwan ko siya ron. Kinandado ko ang kwarto ko at humagulhol ng iyak. Tila ba nabaligtad ako? Ngayon ay nais ko nang gumanti ng lubos kay Dan. Gusto kong iparamdam sa kanya kung anong pinakawalan niya. Pina-background check ko ang babae ni Dan. Kumuha ko ng mga family lawyers para mabigyan ako ng advice para sa mga kasong nais kong isampa sa asawa ko. Ngunit sa paghalughog ko ay isang katotohanan ng pilit na umibabaw. Ito ay ang tunay na pagkatao ni Peter. Sa pagkakataong to, doble ang patalim na sumugat sa akin. Ang driver ko na nagmamalasakit sa akin ay kapatid ng babaeng kinalolokohan at naanakan ng asawa ko. Nasa isang coffee shop kami ni Peter at kinuha ko ang pagkakataong yun para ilantad ang pagkatao ni Peter. Ibinaba ko ang isang picture kung saan ay katabi niya ang kabit ng asawa ko. Nanlaki ang mga mata niya at nanggigilid na napatingin sa akin. Isa ka sa mga taong nanakit sa akin, Peter. Pinagkatiwalaan pa naman kita. Hindi na siya nakapagsalita pa. Kunot ng kaning noo habang nakayuko. Ito ang huli mong sahod. Tumayo ako matapos kong ilapag ang sobre na naglalaman ng huli niyang sahod. Ngunit bago pa man ako makalis, ay narinig ko siya. Pwede mo bang hiwalayin si Dan para sa ate ko? Ang gusto lang namin ay magkaroon ng amang pamangkin ko. Napangiti ako at matipid siyang sinagot. Oh, sure. Hindi totoong pinakita ni Peter sa akin. May iba siyang agenda. Iyon ay ang paghiwalayin kaming pilit. Pero bago pa man siya dumating, ay nasa punto na kami nila ng paghihiwalay.
Mabilis na dumaan ang mga buwan at masisabi kong ayos na ako. Bumili ako ng sarili kong bahay at lupa. Nakipaghiwalay ako kay Danny, ngunit bago ko yun ginawa, ay pinakulong ko muna siya. Sabi ko nga, gaganti ako sa paraang gusto ko. Si Peter naman ang tumayong ama sa anak ni Danny habang nasa kulungan to. Ang sarap pala sa pakiramdam, Miss Amore, na nakalayo na ako sa hawla na ginawa ko para sa sarili ko. Nalulungkot man ako dahil sa ginawa kong pagganti, ay tinakwil ako ng mga magulang ko. Sa kabila ng mga nangyari, Miss Amore, natuto akong bumangon at piliin ang sarili ko. Siguro nga, may bait din namang matatawag ang ginawa ni Peter para sa kanyang kapatid. Ngunit pagpapanggap ang ginawa niya para sa akin, yung tulong na sinasabi niya ay sila lamang ang magbibinipisyo. Sana may natutunan kayo sa kwentong ibinahagi ko. Muli, ako si Yani, isang doktor na niloko ng asawa at sinabay na pa ng paniloko ng mga taong aabusuhin ka para sa kanilang pansariling kapakanan. Para sa mga kababaihang tulad ko, hindi masamang piliin natin ang ating sarili at lumayo sa mga taong ayaw na sa atin. Hindi kami magkaanak, pero hindi yung lisensya para sa pambababae ng aking asawa. At para naman kay Peter, muntik na kitang mahalin. Mabuti na lang nalaman ko ang totoo. Hanggang dito na lamang, Miss Amore, ang aking kwentong pag-ibig at pagbangon. Maraming salamat po.